Ayun nga, habang nagbabakasyon pa ako sa aking tiya, naisip ko maghanap ng kuhang gulayin. Naghanap ako ng niyog, may nakita akong bunga ng langka, siguro mga hinog na kasi madidilaw na. Kaso lang walang panungkit, so hindi ko naman maabot, nilampasan ko na lang. At eto nga, sa paglalakad ko, nakatiyamba ako ng bunga ng niyog. Habang nagtiyatiyaga tayong maghanap, may makikita talaga tayo kapag nasa gubat tayo. Pero hindi naman 'to gubat na gubat, malapit lang 'to sa bahay ng pinsan ko. Siguro sa iba reject na 'yan, pero sabi ng lola ko, kapag kumakalog pa ang niyog puwede pa 'yan, hindi pa 'yan bulok. Kaya tinry ko, pinagtiyagaan ko, at ayan nakatiyempo ako ng maganda-gandang niyog. Sa tingin ko maganda pa naman ito kasi buo pa, wala pa siyang leak. Pangit lang ang labas niya, pangit lang ang balat kasi katatapos lang umulan kagabi. At kinabukasan nga, ayan, medyo umaraw na. Kaya naisipan ko maghanap ng mga puwedeng gulayin at naghahanap din ako ng kabuti. Akala ko may kabuti na. Paborito ko pa naman gulay yun. Kahit nung nalason na ako nung bata pa ako. Wala pa rin kasawa-sawa sa kabuti. Buti na nga lang at marunong pa ako magtapas ng niyog. Sa amin sa Tagalog, sa Batangas kung tawagin, ay pagtatapas ng niyog. Ang tiyaga ko magtapas ng niyog, ano. Kasi ba naman sa amin, sa Batangas, lahat bili. Wala ka nang makukuhang libre halos. Ultimo niyog, ultimo talbos ng kamote, talagang lahat bibilhin mo na. Ang mamahal pa naman. Pero kahit lumaki ako sa Kabiasnan, maswerte pa rin ako at marunong pa rin ako sa mga gawain ganyan. Sa Laguna at Quezon lang naman talaga ako natuto ng mga gawain ganito. Kasi sa Batangas, halos sa bayan kami nakatira, kaya bihira na yung mga ganitong. Pero nakaka-excited yan, nakakalibang. Parang exercise mo na rin kapag naiinip ka sa bahay. Sa puntong yan ay medyo nag-iisip na agad ako ng ano ba ang masarap gataan, lalo ngayong katagulan. Masarap yung mga matatamis, masarap din yung mga gulay, lalo na mga langka, labong, sinantulan, mga hipong ginataan na may kalabasa, yan ang mga gustong-gusto kong pagkain. Aba, syempre masarap din ang ginataang tulingan at ang isa pa, yung ginataang bilo-bilo o kaya yung saging na may kasamang kamuting kahoy, kamuting bagin at ube. Yung iba nga mga ginataang kohol, ginataang talangka, saan ka naman hindi sisipagin maghanap ng niwag na panggata kapag ganito ang mga lulutuin mo. Sobrang nakakamiss sa mga ganong pagkain. At syempre nga dahil libre ang niyog dyan, ay sinamantala ko na talagang pagtiyagaan na tapas ng magtapas hanggang makaipon nga ako ng ilang pirasong niyog na madadala ko sa akin pag-uwi. Nakakatuwa naman dahil pag naalisan mo kasi ito ng balat, pagaan na yan sa bag. Hindi na mabigat. At saka hindi siya overspace pagka nasa bag mo. Ito pang isang masarap sa bakasyon kapag namamasyal ako sa aking mga tiyahin, sa aking mga lola. Kasi magsipag ka nga lang magdala, edi may madadala kapag uwi. At yun, sa mga hindi pa nakakaranas bukas ng niyog kung paano, ganito lang ang tamang pagbalat. Gayahin nyo lang kung anong ginagawa ko. At may isa pang paraan na